bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Ford Mamman. Lagi, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nagagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Sabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Una, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa bunok-bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonal sa amin ang city government, ang barangay namin, barangay Insiring. Another one is, although may inuutang kami, pero pagbalik namin, bayad na yan. So, question is Act number 1458 still valid today, where it states that it shall be unlawful for any person or a corporation to bury their dead in any manner whatsoever, etc., etc., as well as its relevance when you take into consideration Republic Act 5716. Itong dalawang batas na ito, ang binibigyan ng authority na mag-determine, ang kasali po dito ay Department of Health. Department of Health. It's not just the DNR. So, wala po ako, Mr. Chair, wala po ako nakita ritong representative ng Department of Health. So, perhaps the Department of Justice can guide this committee by submitting a paper as to the appropriate way to bury a dead. Meron po mga batas na bawal 15-25 meters away from a residential compound. And considering that this Kapihan is a residential enclave, bawal din po yun. So, ang kailangan po magbigay ng permit ay Department of Health. So, USECT, can you guide this committee? Submit na lang para alam namin kung kailangan amyandahan yung batas dito kasi may mga religious organizations din na meron silang sariling sementeryo pero meron permit from the Department of Health. We will comply, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Thank you, Mr. Senator Chair. Tolentino. Go ahead, Senator. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Sir Randolph, so paano na po nangyari na nailibing na yung anak ninyo kahit ipinalibing din yung krus? Tapos sabi nyo po ay inilipat na lang basta-basta sa hindi nyo alam na lugar. So, pakikwento po iyon. Niadtong Mayo 2023, naibawa na gipabalin sa mga gilatong ang gabi ang mga lubong sa mga bata. Nitong Mayo, taong ito, 2023, nalaman namin na pinapa-transfer ng mga agila ang mga libing ng mga bata.
Mayo 2020 Apo. 2023. at 2023 Oo. ng May. May. Apo. Thank you. So, Disyembre 2022 namatay si baby. May 2020, ma'am. 2020. Apo. So, higit 2 taon Apo. mula noon, ililipat daw. Oh, Paano nangyari po yung paglilipat na iyon? Hindi ko nakita pero doon nalaman ko sa ibang tao na nilipat daw nila. So, doon ako nagsumbong sa NBI noong October 11. Nagbigay ako ng testimonya sa kanila. So, yung nakaraang buwan, itong Oktubre 2023, nagsumbong na kayo sa NBI. Opo, ma'am. Okay. Bakit daw pinalipat yung bangkay ng mga baby? Hindi ko alam, ma'am. Kasi yung pumutok na yung issue, ma'am, na yung in-interview ako ni John Clerigo doon sa Surigao Reporter na yung issue na pinag-asawa yung asawa ko doon sa ibaba na sa pilitan, tapos sinasabi ko din yung pagkamatay ng anak ko, kung ano ang dahilan. Kaya doon sila parang nag-trigger sila na ilipat para siguro natakot sila Okay. kanang basig imbestigaran. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. Maybe, nandito ang mga NBI. Tanungin natin yung NBI, what happened to your exhumation? Saka Mr. Chair, kung pwedeng dagdag sa tanong nyo ng Chair. Yes. Dahil po ang NBI nag-conduct po ng DNA test precisely para i-check kung yung remains nung pinaglipatan ay ang remains nung anak ni Randolph. So baka pwede nilang idagdag sa sagot yung confirmation doon or hindi. Yeah, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Just a brief information on the action taken by NBI right after the first hearing conducted here in the Senate. Because right after that hearing, the Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ordered the NBI to conduct further investigation for possible other crimes committed by the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated, considering the reports that came out on the deaths of infants or newborn babies in Sitio Capihan. So, we've just heard from Randolph Balbarino just a while ago, his statement. And it was the same facts he gave to us in his sworn statement last October 11. So, last October 14, 2023, we went to Sitio Capihan. That was the same occasion, Your Honor, that you also conducted your inspection in Sitio Capihan. But I'd like to apologize to you for that we had not made prior arrangement or coordination with you of our presence there in that area at that time. If we had mid some distraction or interference in your conduct of inspection, I sincerely apologize. Your Honor. No. It did not. It helped. It did not distract our investigation. It even helped the investigation. Yeah, thank Go you, ahead. Your Honor. Thank you also for graciously allowing us to proceed with our to do our job at that time. And also, I'd like to take this opportunity to thank the Philippine National Police, headed by General Kirby Kraft, Regional Director of Caraga, for the support that they rendered to us. So at that time, with us was the forensic team of the NBI
precisely to exhume the remains of the child of Randolph Balbarino, because precisely because we want to determine first whether his statement was indeed true, that there was a cemetery where there was a body of his child buried in that area. What puzzled us at that first, because as mentioned by him, first he personally buried his baby at the other site, but it turned out that when we went there, it was already located in a different site. So just the same, because there was a marker put in that site, it is where we did the digging. So at that time, we were able to dug out the coffin containing the remains of a child, because at that time we were still not sure whether or not that was the same child that he claimed as his baby, because according to him it was transferred. So we are not sure at the time. So that was the reason that we submitted some portions of the bones collected in that the time for the conduct of DNA analysis with our forensic chemistry division here in Manila. And yesterday, the forensic division of NBI released the findings, and it turned out that the DNA collected on the bones of the remains of the child matches with the DNA of the father, meaning that was indeed the child of Randolph Balbarino. If I may just add a little bit, Your Honor. But before that, Mr. Chair, if I may interject briefly bago po magpatuloy si Attorney Barbaso. So maraming salamat, Attorney Barbaso. And masabi ko lang sa inyo, Sir Randolph, namin ni na Chair, at least nagtagumpay kayo na hindi nyo napabayaan na malipat lang sa kung saan na hindi alam ng pamilya mo yung anak nyo. So napakalaking bagay po niyan bilang magulang. Attorney Barbaso. Yes, thank you, Your Honor. If I may just a while ago, Ms. Yangson mentioned about our request for the copy of the records of the births and deaths of that happened in Sitio Capian. Indeed, last October 16, we issued a subpoena. In fact, it was a subpoena ducis tecum, requiring her to appear before our office and to bring whatever records they have containing the deaths and births of anyone in Sitio Capian from the time that you went there on February 9, 2019 up to the present. But when she appeared before our office on October 19, she denied having such record. She told us that they don't have that record. When we asked her to issue a certification to that effect, that they don't have record, her answer through her lawyer, she said that she could not give such certification for the reason that she has no personal knowledge. So that was the... So, ano pala yung listahan na pinakita mo? If you deny any knowledge... Ang hinihingi po kasi sa akin ay records of death and birth from 2019 to
present Senator. Yung nabigay ko po, actually... Patay lang yun? Yes po, Libing. patay po yun. Okay. Nabigay ko sa iyo. Okay, Oo. thank you. Tapos hindi po yun kumpleto, Senator. Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Follow up kay Ma'am Shinga Lea. Naalala ko po, Mr. Chair, nung opening statement ko sa una nating pagdinig, may pinakita po akong video testimonies ng mga child victim survivors. At yung isang pinakita ay parang census document. Census document na issued ng parang gobyerno dyan sa taas, sa kapihan, at nakalagay pa yung civil status at menor de edad yung ipinakitang... Okay. Okay. I withdraw the question, Mr. Chair, on this particular point. Salamat kaayo. Thank you, Senator Risa. You want to add or okay ka na? NBI, okay na? Thank you. Balikan ko si Balbarino. Randolph, Opo, sir. ang trabaho mo is mangingisda, di ba? Sir, misda. So how true is the report that a part of your income sa pangingisda ay dapat i-remit ninyo sa SBSI? Opo, Totoo sir. yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man may na managatay, tinatawag mga bubo. Okay. Yung parang... Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Bubo, oo. So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Opo, sir. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan na na yung kanang konsumo, pag abot na mo to'y tungaon. Kuhaan ng konsumo. Pag ang limpyo na, ang net na kay bale, sir, mo to'y 50-50. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Kay bale- Kukunan mo ng konsumo sa pamilya mo? Hindi. Para sa sunod na paglaot, naragi hapon konsumo sa gasolina, Okay. pagkaon kay bale namo na imong snack. So, meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. Benta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So, kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos. Paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200... Hindi, ibig sabihin ng... Yung binta mo na. Yung binta. Nabinta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang binta. Kunin, Anong gawin mo sa 1,000 na yon? kuhaan mo na ng konsumo. Konsumo. Bale, 200. Magkano kaya sa 1,000? 200. 200 pesos konsumo. May 800 na tira. 800 tira. Yun ang hatiin. Hatiin. Ibigay sa... 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministrya ng... ministerya. Kapihan. Po. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? Team kami ng Bubo na iba naman yung mga mamanaay. Yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea
Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dideduct sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si board member. Lagi, kasi presidente ka presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nagagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali lang, sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Sabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Una, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa Bunok-Bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, Barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni Governor ng 1 million parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko muna. I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda na mga props ninyo. Sigurado ako gumastos kayo noon, pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok, ha? So saan galing yung preparasyon ninyo doon? Meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen Sanico. Alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. As far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Basta ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob yes po. na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado Yes ka? po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga, kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila, kung Anong kasing Vice President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operasyon, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kwehan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako mag-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require? O kung ayaw mong magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na
ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa Kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Warning. Oo, na, Kung bakit talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkuhan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyayari sa'yo? Pag mahibawan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted? Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paxhol. So yan ang form of punishment. Apo, Restriction inside camp. Pa, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. Apo. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi-hingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang, yung maghingi ng Manghingi kayo? mga pagkain. Apo. Eh samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir. Yes, go ahead. Mr. Chair, follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chenga Lea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair. May impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang Odette, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila, sabi niya may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Sa kanya na, bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chenga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, magtulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Odette, so nagpatawag yung meeting ng board na pakatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, anong ating gagawin para sila makabangon. Kaya iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya miniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag umana na, Your Honor, nagpa-meeting me, nagkasabot ang mga kadaghanan, aron may makabakod sa kuhan nga, magambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Pero kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay special during the Typhoon Odette. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng mananagat? At kinonsultan, yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay, board ang nag-usap. So board ang nagsabi na
kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta. Ganun ba? Dili man amoy nahitabo. Ang Ano ang kuwan ra sa naging board disenyo nga, ng tulong-tulong? magtinabang nga rakibali, ipaabot na sa kadaghanan. Pag meeting sa kadaghanan nga unsaon, ang board nagpapangutana pas kadaghanan, konsulta po sa kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao? Opo. Kasama na yung mga mananagat? Oh, kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi po girang rolyo, magpanday pod sa mga kaning naguban ng bahay. Sige, Mga bago pa yung nakataykod. ibang sinasabi niyong pinag-usapan na tulong-tulong, huwag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat, kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chingalea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung Hindi, board? wala pong punishment. Kasi Walang punishment. Walang punishment. So pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat? Paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat? Ang nga nahitabo, ma'am, ang sa mga ang kadtong managatay nga gi-meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao ilabgikan man gud na apektahan sa bagyo nga